Attention mga Filipino senior citizens, 10,000 pesos cash benefit na Expanded Centenarian Act dapat simulan na ibigay sa edad na 65 years old. Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Makinig mga Filipino senior citizen. Itong 10,000 pesos cash benefit ng Expanded Centenarian Act dapat sisimulan sa edad na 65. Mamaya-maya atin yung tatalakayin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So ito na nga po atin pong tatalakayin mga lolo at lola, mga senior citizen, itong Expanded Centenarian Act cash benefit na 10,000 piso na bigay ng gobyerno na pinamamahalaan po ng National Commission of Senior Citizens or NCSC. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ito kasing 10,000 piso na cash gift ay ibibigay po ng gobyerno kung kayo ay tutungtong sa milestone na mga edad na 80, 85, 90 at 95. And ito nga po ay nagsimula na noong January 1, 2025 ang pagtanggap ng aplikasyon. Well, in fact, magkakaroon na po ng kauna-unahang payout schedule ngayong susunod na linggo, February 26, araw ng Miyerkules. So, at least kahit pa paano ay ginatawag natin na magkakaroon ng payout. Pero sa kabilang dako naman dito sa pag-i-implement na ng Expanded Centenarian Act na 10,000 piso, abay meron pong mga umalma na mga senior citizen, no? Kabilang itong isang grupo na dapat sisimulan sa edad na 65 years old ang pamamahagi dito sa 10,000 piso dahil kahit papano mas maaga mapapakinabangan, ma-enjoy ng isang senior citizen kung ito ay sisimulan na ibibigay sa edad na 65 years old. Narito, pakinggan po natin itong founder chairman ng Seniors for Seniors Association Incorporated na si Mr. Floro Francisco. Tapos ang isa pong sanang iniisip namin ng mga seniors, kasi po yung 80, 85, 90, 95 lubhang matanda na po tayo niyan. Hindi na po yan mai-enjoy ng mga nakatatanda. Sana ang idea ay medyo i-push forward nila yung pagbibigay. Sana kung maaari ay magsimula sa 65, 70, ganun. Para at least mai-enjoy ng mga seniors yung pera na makukuha. Bagamat magandang pakinggan yung 100,000 na yan at saka yung 1 million na yan, sa totoo lang, pag umabot ka po ng 95 years old, paano mo pa i-enjoy yung pera? Magiging dahilan lang yan ng pag-aaway-away ng mga magkakamag-anak. Isa pa nga yun. So, yun po ang iniisip namin na sana ay maging makatotohanan tayo at maging realistic. Yung Centenarian Act na yan na expanded ay i-forward nila sa medyo mas maaga-agang edad. Bataan para pa ng kaunti. Bataan pa ng kaunti yung mga magbebenepisyo. Opo. At saka sila mismo ang makaka-enjoy nung perang matatanggap nila. Sa palagay nyo, yung 90 years old, 95 years old, ma-enjoy kaya nila yung pera nila? Hindi na nga nila alam ang itsura ng pera. Baka wala na rin interes sa pera. At ang importante lang merong nag-aalagang miyembro ng pamilya. Yun na nga po. Sana nga mapag-isipan ng ating mga mambabatas na sa susunod na kongreso ay rebisahin ito. At sana pag naglalabas sila ng mga ganyang programa,
isama na nila yung allocation ng budget para hindi umaasa sa wala ang mga mamamayan. So ayan po no, mga Filipino senior citizen, inyo pong napakinggan ang chairman po, ang founder ng Seniors for Seniors Association Incorporated na si Mr. Floro Francisco. And ayon sa kanya, dapat sisimulan itong pamamahagi o pamimigay ng 10,000 piso na cash benefit ng Expanded Centenarian Act sa 65 years old, no? Gawing 65, 70, 75 at 80 dahil kahit papaano, no, mas maaga, mas bata-bata pa, no, na mapapakinabangan ng senior citizen ang kanyang 10,000 piso. Ako, sang-ayon ako sa sinasabi niya, lagi naman natin niyang stand, lagi naman opinion ko yan, no, sa simula pa lang dito sa 10,000 piso na cash gift na ito noong naisabatas ito last year na sinasabi po natin, no, na dapat gawing mas mababa yung edad, no, kahit paano 65 years old magsisimula na, no, 65, 70, 75, 80 para magagamit pa, matitikman pa ng senior yung 10,000 piso. Dahil totoo naman, kung ikaw ay aabot sa 80, 90, 95, abay, hindi mo na ma-enjoy ang cash gift na yan. Dahil nga matanda ka na. Hindi ka na nga makakagala, hindi ka na makakakain ng anong gusto mo dahil marami ng bawal. No? Ano pa bang magagawa mo sa perang yan? Lalong-lalo pa yung centenarian na 100 years old. Ano pa ba ang paano mo pa ba mai-enjoy yung 100,000 pesos? So yun yung punto no? Parang nagdudulot lang yan ng minsan hindi pagkakaunawaan, pag-away-away ng pamilya, ng mga anak doon sa cash gift, no? Minsan nagdudulot ng ganoon dahil hindi na nga nai-enjoy ng senior citizen, hindi na nga alam, no, ng senior citizen ang pera na yan sa mga edad na yan. So yun yung punto po na dapat sana, no, sa susunod po na kongreso, sa pagbabalik ng kongreso, na pagbabalik ng Senado, ay magkakaroon ng revision dito sa Expanded Centenarian Act. Dahil hindi naman po ito mabigat, no, sapagkat iilan lang naman yung mga senior citizen na magkakaroon ng edad na 65 every 5 years, 65, 70, 75, 80. No? Dahil kung kaya lang naman o kaya naman ng gobyerno na namimigay ng mga ayuda gaya ng tupad, ng akap, 'di ba? Na ating 5,000 piso bawat isa, kung kaya naman sila namamahagi ng ayuda, kaya ibigay itong tinatawag natin na 10,000 piso kung sisimulan sa edad na 65 years old, no? So sana magkaroon ng revision sa batas na ito, no? Magkakaroon po ng revision sa susunod na sesyon ng Kongreso or sa Senado. Kahit isang mamabatas lang sana ang magpapa-revise dito sa, magpapanukala sa revision dito sa batas na ito. So napakagandang suggestion ito na dapat simulan sa 65 kahit paano bata ka pa dyan, no? Alam mo pa yung pera, no? Mai-enjoy mo pa, makakagala ka pa, makakakain ka pa ng kung ano-ano sa edad na 65 years old, no? Kahit paano, ikaw talaga ang makikinabang doon sa cash gift na yon. So kayo mga Filipino senior citizen, ano po ang inyong komento at reaksyon sa balitang ito, no? Kayo din po ba ay pabor sa suggestion na itong 10,000 piso na cash benefit na binibigay ng NCSC ay sisimulan dapat sa edad na 65, no? 70, 75 at 80 years old, no? Kayo ba ay sang-ayon? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Pakilakip na buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo po sumuporta dito sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click niyo po ang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Saan ay naging gabay ang video na to, kita paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng ating mga senior citizen.
Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo din i-like ang video na to at kung meron ka pa mga tanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po yung aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.